Okay, good day sa inyong lahat. Ngayon, ang pag-aaralan natin is the navigation of the UCS. Gagamitin natin UCS, then the hatch, okay, or B hatch. So, once you have the floor plan, so I think nagawa niya na to. Ito yung sample niya. Okay, ayan siya. Meron na siyang layout noong roof. As you can see here, ayan na siya, kompleto na siya. Ito yung ginawa niya na rin during your grade 9. Okay? So, nakita niyo siya, naka-layer siya, layer manager. Kaya kung titingnan ninyo on the colors, assign color niya, ayan siya. Yung green, ayan, sa window. Okay? Ayan o, window. Diba? Kita niyo, window ay green. Ayan siya. Ayan, yung mga yan. Ayan, green yan. Then, sa wall naman, yung yellow, ito. Ayan, ayan, yellow. Now, wall. Wall yan. Then this next is itong white, yung steps, hagdan yan, ayan, yung white na yan. Then next, okay, itong ibang kulay, as you can observe, ito, no, yung cyan, that is the door. Ito, yung mga door yan. Yan yung naka-assigned layer para sa doors. Then itong magenta nga, which is the roof. Dito lang tayo magpo-focus, ano, yung roof na yan. Unti-untiin natin siya at gagawin natin. So, meron siyang distance na 0.60 bawat gilid ano, ng wall from wall. That is 0.60. So, ang gagamitin nating unit is mm. So, off muna natin. I-off nyo to. Pick nyo yung bumbilya. Pansin nawawala siya. Pag pinik nyo yan, naka-off yung ibang layer. Tanggalin muna natin lahat. Pindutin nyo lang yung bumbilya. Mawawala na yan. Okay? So, ang matitira ay itong roof. Kasi dyan tayo mag-focus. Now, ito. Gamit ng freeze. Pag pinrease nyo yan, hindi nyo mapapakailaman yan. Kahit anong gawin yung edit, kapag naka-freeze yan, pinindot nyo yung freeze, kahit i-on nyo yan, ang bumbilya, hindi gagalaw yan. Tignan nyo. Kahit mag-erase kayo dyan, mag-drawing kayo dyan, wala yan. Kasi nga, naka-freeze yun, no? Okay? Kuha nyo, no? Kahit anong gawin nyo dyan, i-pick nyo man yan, no? Okay, set current nyo man yan, hindi nyo magagawa yan, no? Kasi, hindi siya magagamit. Kasi nga, naka-freeze. Yan ang gamit ng freeze, ha? Okay? So, kahit anong gawin nyo dyan, on and off nyo yung bumili na yan. Hindi nyo magagamit. Yan, ma-edit. Okay? Dito tayo. Punta tayo sa, binalik natin sa dati ha. Yun on natin lahat. Kasi tinanggal na natin, pinindot natin yung freeze. So, dito tayo sa roof ha. Off muna natin lahat. Kasi tinanggal ko na yung freeze. As you can observe yung freeze, wala na. Okay, explode muna natin lahat siya. Okay? So, X for explode. Pag-iwahiwalayin natin siya, then pick natin yan, erase natin. Gagawa tayo ng line. Paano siya nagawa? Ituturo ko sa inyo paano ginawa yung lines na yan para sa trusses and rafter niya. Okay? Sa sample line natin, pick tayo line, then dito sa midpoint, itong gamitin natin. Ortho on natin, F8 siya. Same width on the other end. Ano? Okay. So, repeat line tayo. Midpoint uli nito. Okay. O yan. Midpoint, pick. Ayan. Then next. Next line, gagawa tayo dito ng diagonal line. Ito ang degrees niya. At 4,000 angle 45. Ayan. Pick natin. Then the other side. Same width. Okay. At 4,000 angle 45. Okay, so naka-millimeter tayo ha. So angle natin is 45. Pareho naman kasi siya, kaya pareho din yung gagawin natin. Then on the other side, dito tayo, pick tayo here. Then at 4,000, tignan natin polar coordinates niya. At okay, 4,000, so babaguhin natin angle niya. Pag inikot natin siya, that is 135 angle niya. So we have to pick here. Ulitin natin na at 4,000 angle 135. Okay? Then next, the same din sa kabila, ganun din ang gagawin natin. Okay? Then gawa tayo dito. Ngayon ha, dito na. So angle 4,350 naman from this corner ha. Okay? Sa kabila, dito naman bago yung angle niya at 4,000 angle 225. Yan, nakita. Then connect nyo yung dalawang line. Then another, gawa tayo ng line here, pick, ayan, connect natin yung end-to-end point, then here, again, repeat line lang tayo, pick, pick, ayan, okay, then next, erase and trimming na tayo, linisin lang natin siya lahat, okay,
para magawa na natin yung extrusion niya. Na-erase natin. Lagyan na lang natin uli. So, basta erase, linisin lang lahat yan para sa gayon, hindi kayo malito ngayon. Okay, trim, erase, trim, erase, trim. Yun lang ang command ha. Trim, trim. Erase. Trim, trim. Okay. Lagyan muna natin ng line ito. Ayan. Pick natin here. Okay, next. So, pag nagawa niyo yan, pupunta tayo sa kanyang another view, which is the southeast. Okay, southeast or southwest. Ayan. So, open natin. Ayan ha. Southwest tayo, southwest. Okay, ayan na siya ngayon. Ngayon, ang gagawin natin, we have to move. Okay, move natin to, pick. Yan, tatlo. Pick this one and this one. Pick nyo yan. Then, enter. So, ang point of displacement natin, ayan siya. Itatype natin, that is 2,000. Type nyo, point of displacement or height of displacement. Yan. Then, tignan natin sa other side. O, yun yung front, ano? Ayan na magiging itsura dapat ha, pantay. On the other part, o, balik tayo. Then, next, using grip points. Grip points tayo. All you have to do is to pick nyo lang yan. Pag nakita yung tatlong blue, yung end point, sa isang dulo, i-connect nyo lang doon sa taas. Para wala ng type. Okay? Pick yung dulo, pick. O, ayan siya. Itataas nyo lang, pick, end point. Sa kabilang dulo, pick. Ganon din sa ibang parts. Ayan lang, mas mabilis, hindi ba? Pick nyo lang yan using the grip points. Yung dulo sa dulo ng mga lines, iaangat lang ninyo. Okay? So, ayan na siya. Then, continue sa other views again. Front, ayan siya. Then, other side, ayan. Okay? Then, babalik tayo ngayon dun sa southwest. Okay? At check natin. Ito pa iba ha. Ayan, southwest tayo ngayon. Then next, babaguhin natin ang UCS or UCS navigation tayo. Okay? O, type nyo UCS. Then, type nyo N para sa new. Then, 3 point. Type nyo 3. End off. Type nyo end off. Pick nyo itong kanto. Then, type nyo NEA or near to, pick nyo. Pag nakita nyo yung symbol na near to. Pag nakita nyo yung symbol na yan or midpoint, pick nyo yung magkabila. Okay? Ayan siya. Then, nabago na ang UCS. Let us try kung gumana. Type natin BH or BH. Okay? BH. Then, punta tayo rito. Select tayo ng gagamiting section, lines and symbols. Okay? Hahanapin yung AR. Ayan. AR as RSHKE, yan. Okay? Then you have to pick the internal point. Sabi dyan, pick nyan. O, yan na siya. On the other side, same width. Same procedure, UCS tayo. Okay? So, tatype lang natin is, again, UCS. Pick nyo end point nya and, yan, midpoint. Midpoint, pwede rin. Pick. Okay? Then, balik. Balik doon sa BH. O, BH or BH. Okay? Yung pa rin ang ginagamit natin, pick nyo lang internal point. The same procedure din. Ganun, dito naman tayo. Okay? UCS, babalik na naman tayo ha. Kung itatype natin. Okay, UCS, endpoint nyo dyan. O, hindi pwede, di ba? So, ngayon, tatry natin na nakakommand pa. Okay? O. Check natin here. Ayan. Ikot lang natin. Ayan. UCS N3. Okay, end up. Pick natin dito. Yung near to. Ayan ha. Pick nyo yan. Pwede kahit din nyo na-type yung near to. Basta may position nyo lang UCS. UCS. And then 3. Enter. Okay, end up. Pick nyo dito. Ayan. Near to. Pick. Ayan. Then the other side. Enter. Near to. Enter. Then, BH tayo. Try natin. O, ayan. BH. Okay? Next. UCS ulit tayo. Okay? UCS. End up. Pick natin yan. Then, itong near to. Pick. Enter. Then, near to. Enter. Ayan na siya ngayon. Pick lang nyo lang yan. Kahit hindi nyo na-type yung near to, basta nakita yung symbol na yan. No? Pwede na. Okay? O, BH tayo. Try natin. BH. Okay? Ayan. Pick natin. Okay? Para hindi tayo mahirapan, lipat tayo ng ibang view. Okay? So, from southwest, southeast tayo para makita nyo ibang side. Ayan. UCS tayo. Try ulit. UCS navigation, UCS, enter, and enter, 3 point, enter, then pick nyo end dito.
Okay? So, near to, pick nyo lang yan, enter. Near to again, pick nyo lang to. Symbol na yan. Then, try natin yung B-hatch. O, diba? Automatic. Then, UCS tayo again. Ito naman other side. UCS and then 3, enter. Then, near to pick. Ayan, near to pick. Pagtapos ng near to, enter. Then, B-hatch tayo ulit. O, B-hatch. Okay, pick internal point. Ayan na siya ngayon. Ito naman. Punta tayo dito, UCS again. And, enter, 3, enter, end up, enter. Then, near to, pick here. Then, near to, enter. Ayan, pick. Okay, B-hatch ulit tayo. Okay, B-hatch, pick here. Try natin ha. UCS, try ulit natin. Try UCS and end up, pick. Ito, midpoint na lang ginagamit ha. Near to, o kahit yung symbol na yan. Okay, pick here. Try B-hatch. Tapos, other side. Dito naman tayo sa other view para malagyan natin siya ng hatch. Ayan. Last, which is the UCS. And enter, re-enter, end up. Pick nyo to, pick. Near to. Ayan, pick nyo yan. Enter the near to again. Pick nyo yan. Then, B-hatch. Okay? B-hatch tayo. Pick. Ayan natin ha. B-hatch. Ayan, tapos. Okay? Tignan natin sa southwest isometric. Ayan na siya, nagawa na natin yung roof niya. So, try natin orbit. OR for orbit. Then, hanapin yung 3D orbit. Or it can be, para gusto nyo continuous, i-orbit nyo siya. Pag mabagal lang, tignan nyo ibang angle. Orbit lang, 3D orbit or OR. Ngayon, kung gusto nyo siyang mas mabilis, gusto nyo siyang paikutin, orbit, then hanapin nyo dyan sa pagpipilian yung 3D orbit or continuous orbit. Then pick nyo siya, then drag the mouse. Okay? Drag nyo lang yung mouse. Ayun, kung gusto nyo open yung ibang lines layer, pwede naman. Tulad ng ginawa ko. Ayan. So, tignan natin sa isometric view. Ayan. Para makita nyo, ma-visualize nyo yung paggawa ng perspective niya. Ayan. Ini-open natin. Okay? Ngayon, kung gusto nyo yung off, pick nyo lang yan, then off nyo yung mga bombilya. Para ma-off lahat ng layer. Manatili dun sa roof. Kasi sa roof lang tayo nakafocus. Okay? Then, gagawin nyo, gusto nyo makita mas mabilis, orbit, hanapin nyo yung orbit or continuous orbit, pick, then drag the mouse. Ayan. Okay? Sa makikita nyo sa kanyang iba't ibang angle na mabilisan, kung perfect ngayon nagawa nyo para sa roof ng inyong bubong. Anyway, meron naman na kayong prepared na floor plan at yun na lang yung gagawa ninyo ng inyong floor plan. This is only an example how to navigate UCS creating B-hatch o para i-hatch yung roof ninyo. Okay, balik tayo sa southwest. Ayan na yung kanya magiging finish product. Okay, yan ang gagawin nyo next.